Nagkakagulo sa hallway ng ospital. Sunod-sunod ang sigaw ng mga doktor, nurses at staff habang pilit pinapaliwanag kung bakit ayaw nilang tanggapin ang matandang pasyente. Hindi namin matukoy kung ano ang sakit niya at wala kaming sapat na kagamitan para dito. Halos pasigaw na paliwanag ng head doctor. Pero hindi papayag ang kampo ni Mr. Rolando. Ang bilyonaryong nakahiga sa stretcher. Siya ay maputla, halos wala ng lakas. Refusal of medical care to, singhal ng abogado. Kumakaway pa ang papel sa mukha ng mga doktor. Kaya niyang bilhin ang buong chain ng hospital na to. Tapos ngayon itataboy niyo siya? Lalong tumindi ang ingay. Nag-echo sa malamig na dingding ng ospital. May mga camera flashes. Nagmamadaling hakbang, magkahalong galit at kaba. Sa gitna ng kaguluhan, si Vina, ang simpleng janitress ay tahimik lang na nakaupo sa tabi ng stretcher. Siya ang laging kumakalinga kay Mr. Rolando sa mga araw na walang ibang gustong pumasok sa kwarto nito. Pero ngayon, habang palakas ang palakas sa mga sigawan, napahawak siya bigla sa tenga niya. Na-overstimulate siya, parang sasabog ang ulo. Hindi niya alam kung paano tatakasan ng ingay. At sa hindi inaasahan, napakanta siya. Mahina ang una, parang pagbubulong. Pero unti-unting naging malinaw ang boses niya. Isang pamilyar na awit. Biglang tumigil ang lahat. Parang huminto ang oras, mga doktor at abogado, na tahimik, nakatingin lamang kay Vina. Si Mr. Rolando halos hindi makagalaw. Dahan-dahang iminulat ang mata. Nang marinig niya ang kanta, tumulo ang luha sa gilid ng kanyang pisngi. Parang may bumalik na alaala. Parang may dumampi na init sa loob ng kanyang puso na matagal nang nawawala. Tahimik ang gabi sa isang pribadong ospital sa Makati. Ngunit sa loob ng VIP room ay iba ang eksena. Nakahiga si Mr. Rolando Vergara, isang kilalang bilyonaryo na may-ari ng malalaking kumpanya at kilalang pangalan sa mundo ng negosyo. Ngayon, sa edad na 77, ang dating malakas at makapangyarihang lalaki ay halos hindi na makagalaw. Payat na ang kanyang katawan, halos lumubog na ang mga pisngi, at maputla ang balat na para bang nauubos ang buhay sa bawat hinga. Paulit-ulit na binuksan ng doktor ang chart at mga test results, ngunit wala pa rin makitang tiyak na dahilan ng kanyang karamdaman. Ilang buwan na siyang paikot-ikot sa iba't ibang ospital. 15 ospital na ang tinakbuhan niya sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Ngunit iisa lang ang sagot. Hindi po namin matukoy ang sakit ninyo, sabi ng mga doktor. Nakakapanghina ang paulit-ulit na sagot na iyon. Sa bawat ospital na kanilang pinupuntahan, tila lalong humahaba ang listahan ng kawalan ng pag-asa. Sa loob ng kwarto ay nakaupo sa tabi ng kama ang kanyang abogado. Si Attorney Manuel, hawak ang cellphone at mukhang mainit ang ulo. Sa kabilang bahagi naman nakatayo ang 3 anak ni Mr. Rolando. Si Richard, panganay at sobrang agresibo. Laging mainit ang dugo. Si Veronica naman, pangalawa, na laging nakaayos at parang wala nang ibang iniisip, kundi ang business shares ng ama. At si David, ang bunsong anak na laging tahimik ngunit halatang malayo ang loob sa ama. Hindi ba talaga nila alam kung ano ang sakit ni Papa? Inis sa tanong ni Richard na tila hindi na mapigilan ng inis. 15 hospitals? Sabat ni Veronica. Habang inaayos ang mamahalin niyang bag. Wala pa rin malinaw na sagot? Honestly, baka naman exaggeration lang to. Alam mo namang drama king nga si Papa minsan. Nag-angat ang kilay si Richard at ngumisin ng sarkastiko. Drama king? Tingnan mo nga siya. Parang bangkay na. Kung hindi pa totoo ang sakit niya, ewan ko na lang. Tahimik lamang si David, nakatingin sa sahig. Hindi makasabay sa diskusyon ng magkapatid. Huminga ng malalim si Attorney Manuel. With all due respect, huwag niyo namang ipakita kay Don Rolando na parang wala kayong malasakit.
Alam ko mabigat ang sitwasyon. Pero baka maramdaman niya na iniisip niyo lang ang mana. Napatingin si Veronica sa abogado. Medyo irritable. Well, attorney, let's be real. Ano pa bang ibang rason? Kung hindi na siya gagaling, at least dapat malinaw na kung paanong mahahati ang lahat ng ari-arian. Business is business. Nanginginig ang kamay ni Mr. Rolando habang pilit niyang iniaangat ang baso ng tubig. Hindi man lang siya tinulungan ng mga anak. Si Attorney Manuel ang mabilis na lumapit at tinalalayan siyang uminom. Sa mahina at paos na tinig ay nagsalita si Rolando. Wala kayong ibang iniisip kundi pera. Wala man lang kayong awa sa akin. Tahimik ang kwarto matapos iyon. Si Richard tumikim lang. Si Veronica nagkunwaring abala sa cellphone. At si David ay bahagyang napatingin pero agad ring umiwas. Lumipas ang ilang araw. Patuloy ang treatment na walang malinaw na resulta. Ang dating malakas na tycoon ay unti-unti nang nawawala ng pag-asa. Dumating ang petsa ng kanyang kaarawan. Walang bumate, walang celebration. Ang tatlong anak abala sa kanyang lakad. Si Veronica ay nasa spa, si Richard ay may board meeting, at si David ay hindi na sumipot sa ospital. Sa loob ng kanyang silid, mag-isa siyang nakaupo sa gilid ng kama. May maliit na cake na dinala lang ng isang nurse, courtesy raw ng staff. Hindi galing sa kanyang pamilya. Tinitigan niya ang kandila. Maliit, mahina ang liwanag. Parang siya. Napangiti siya ng mapait. Happy birthday, Rolando. Mahina niyang bulong sa sarili. Walang tao sa paligid na makakarinig. Naluha siya. Hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa takot na mamatay. Naluha siya dahil sa kawalan ng nagmamahal. Anong silbi ng bilyones kung wala namang taong tunay na nag-aalaga? Kinabukasan, bumalik ang kanyang mga anak sa ospital. Hindi para bumisita, kundi para pag-usapan ng business. Papa, panimula ni Richard, we need to talk about the properties. Kung hindi ka makakalakad at makakaperma, kailangan nating maghanda. Baka may mga opportunist na mga agaw. Sumabat naman agad si Veronica. Oo nga, Papa. Wala na tayong oras. Investors are waiting. At kung hindi ka makakadesisyon, baka mawala lahat ng pinaghirapan mo. Napapikit si Rolando at pinilit huwag magalit. Hindi ba talaga ninyo ako kayang makita bilang tatay ninyo? Hindi bilang tycoon. Hindi bilang bilyonaryo. Kahit bilang ama lang. Tahimik at walang sumagot. Kung sana'y nandito ang mama ninyo. Dagdag niya pa na nangingilid ang luha. Siguro hindi ako ganito na nag-iisa. Biglang nagsalita si David. Mahina, ngunit malinaw. Hindi ba't ikaw rin ang dahilan kung bakit umalis si mama noon? Natigilan ang lahat. Si Rolando ay napatingin sa bunso. Puno ng sakit at guilt ang mga mata. Si Veronica agad pinandalatan si David. Parang sinasabi nitong tumigil na siya. Ngunit huli na. Lumabas na ang tinatagong galit ng bunso. Hindi mo mala kami tinuruan paano magmahal. Lahat puro negosyo. Pera. Pangalan. Kaya wag mong asahan na ibang mararamdaman namin ngayon. Niyakap ni Rolando ang sarili. Nanginginig sa sakit ng mga salitang yon. Hindi niya alam kung ano ang mas mabigat. Ang sakit na unti-unting pumapatay sa kanya o ang katotohanang walang ni isa sa mga anak niya ang tunay na nagmamahal sa kanya. Makalipas ang ilang oras, lumapit si Attorney Manuel sa kama ni Rolando. Don, kailangan niyo po muna magpahinga. Hindi makakatulong sa inyo ang stress. Umiling si Rolando. Manuel, wala na akong silbi. Umupo si Manuel sa tabi niya. Alam niyo, Don, kahit ilang ospital pang tumanggi, hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa. Hindi lang sa sakit kundi sa pamilya. Baka may darating naman na taong magpapakita ng totoong malasakit. Nagbuntong hininga si Rolando. Kung meron man, sana'y dumating bago ako tuluyang mawala. Nagtagal ang katahimikan sa silid. Sa labas, maririnig ang mga yabag ng mga staff
at ang amoy ng disinfectant. Sa loob naman ramdam ang lamig ng kawalan at ang bigat ng kalungkutan. Sa isip ni Rolando, bumalik ang mga alaala ng kanyang kabataan. Ang kanyang asawa, si Lorna, na matagal nang pumanaw. Isang bahagi ng buhay niya na tila tinangay na ng alon at kailanman ay hindi na bumalik. Sa lahat ng kayamanan at kapangyarihang nakamit niya, iyon ang sugat na hindi kailanman gumaling. Habang pumipikit siya upang ipahinga ang mga mata, iisa lang ang tumatakbo sa isip niya. Kung may magmamahal man sa akin sa huling pagkakataon, sana hindi dahil sa pera, kundi dahil sa tunay kong pagkatao. At doon sa katahimikan ng gabi, muling bumuhos ang luha ng isang bilyonaryo na walang lunas. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa sakit ng puso na iniwan ng mga anak at ng kawalan ng tunay na pagmamahal. Tahimik ang ospital ng umagang yon. Maaga pa rin naman kasi at wala pang gaanong pasyente sa hallway. Amoy alcohol at disinfectant at malamig ang hangin mula sa air conditioner. Sa gilid ng koridor makikita ang isang babaeng nakayuko habang naglilinis ng sahig gamit ang basang mop. Siya, si Vina. Isang janitress na simple at tahimik lamang. Mahinahon ang bawat galaw niya. Pero mapapansin ang kakaibang pag-iingat. Halos hindi bumabagsak ang mop ng malakas. Parang lagi nagbabantay na baka may biglang pumutok na ingay o may sumigaw sa paligid. May mild autism si Vina at ang sobrang ingay o magulo ay mabilis magbigay ng stress sa kanya. Dahil dito ay mas gusto niya ang umagang tahimik dahil hindi pa gaano matao. Habang nagtutulak ng mop, humihimig siya ng pabulong. Tila kanta para sa sarili. Hindi masyadong malinaw ang tono, pero may lambing at may bigat ng damdamin. Isa itong maliit na paraang ginagawa niya upang makalma ang sarili sa trabaho. Simple lang ang buhay ni Vina. Nakatira siya sa maliit na kwarto sa tabi ng laundry area ng ospital. Ang kinikita niya ay sapat lang para sa pagkain at paminsan-minsang padala sa foster mother na nag-alaga sa kanya noon. Wala siyang luho, wala ring reklamo. Kung tatanungin, masasabi niyang kontento na siya. Ngunit sa likod ng katahimikan na iyon ay may mga pangarap, isang uri ng katatagan na hindi basta-basta mabubuwag. Isang araw, matapos ang ilang linggo ng pananatili ni Mr. Rolando Vergara sa ospital, nagpa siyang matanda na maglakad-lakad sa koridor. Sawa na siya sa 4 na sulok ng kanyang VIP room. Parang nakakulong siya at pakiramdam niya ay mas lalo siyang nangihina sa bawat araw na lumilipas. Hindi niya pinakinggan ang mga payo ng doktor at nurse. Tahimik niyang inalis ang kumot at dahan-dahan siyang tumayo. Mahina ang katawan, pero pinilit niya. Gumamit siya ng tungkod na bigay ng isang nurse at doon ay naglakad siya palabas ng kwarto. Tahimik siyang naglakad. Mabagal ang bawat hakbang. Ang puting gown ng ospital ay halos dumula sa sahig sa haba. Ang dating makapangyarihang bilyonaryo na kinakatakutan sa business world, ngayon para na lang isang matandang madaling madapa. Habang naglalakad siya, hindi niya inaasahan ang makakasalubong. Sa dulo ng hallway, nakayuko pa rin naglilinis si Vina. Hindi siya tumitingin agad, abala sa pagmamap. Nang mapansin niya na may dumadaan, mabilis siyang umatras at inalalayan ng matanda. "Ay sir, dahan-dahan lang po kayo," sabi ni Vina. Mahina ang boses, pero ramdam ang pag-aalaga. Hawak niya ang braso ni Rolando para hindi ito matumba. Nagulat naman si Rolando. Hindi dahil sa inalalayan siya, kundi dahil ibang-iba ang reaksyon ng babae. Wala siyang nakitang takot. Wala ring pagka-starstruck. Ang karaniwang empleyado, kapag siya'y nakasalubong, agad lumalapit upang bumate, makikipagkamay o magpapapicture. Pero itong babaeng to, tila hindi malang interesado kung sino siya. Basta lang siyang inalalayan. Natural lang. Parang normal na pasyente. "Salamat, Iha," mahina niyang sabi. Ngumiti si Vina. Bahagya lang din, pero totoo.
Baka madapa po kayo, mahirap na. Saan po kayo pupunta? Gusto ko lang maglakad. Nakakasawa na sa loob ng kwarto. Parang piitan. Sagot ni Rolando. Pero bawal po yata na lumabas kayo, sir. Nag-aalangan niyang sagot. Pero hindi niya binitawan ang braso ng matanda. Bago pa man makasagot si Rolando, dumating ang 2 nurse at isang doktor. Halatang nagpanik sila nang makita ang pasyente sa hallway. Don Rolando, ano pong ginagawa niyo dito? Halos pasigaw na sabi ng doktor. Bumalik po kayo agad sa loob. Hindi kayo dapat ma-expose sa hangin at sa ibang tao, delikado po. Agad silang lumapit at inalalayan si Rolando pabalik. Isa sa mga nurse ang napatingin kay Vina at agad siyang pinagalitan. Ikaw, bakit mo siya hinahayaan? Dapat tinawag mo agad ang staff. Hindi ikaw ang umaalalay. Janitress ka lang. Hindi ka dapat tumawag sa pasyente, lalo na sa isang VIP patient. Napatigil si Vina. Bigla siyang numulat na payuko. Halatang nahiya at natakot. Mahina siyang sumagot. Pasensya na po, baka matumba kasi siya. Hindi mo trabaho yan. Singhal pa ng nurse. Kung may nangyaring masama, di mananagot ka. Nanlaki ang mga mata ni Vina. Unti-unting nanginig ang kanyang mga daliri at mabilis niyang tinakip ang kamay sa tenga. Sa ganitong sitwasyon, mabilis siyang ma-overstimulate. Ang tono ng boses ng nurse, ang mga mata ng mga tao, lahat ay parang sabay-sabay na humahampa sa kanya. Tahimik siyang napatigil. Hindi siya makatingin kahit kanino. Para siyang batang nahuli na gumawa ng mali. Nakita ni Rolando ang lahat ng iyon. Kitang-kita niyang pangungutya at galit ng mga staff at pagyuko ni Vina na tila walang kalaban-laban. May kirot na biglang dumaan sa puso niya. Tumigil na kayo. Mahina ngunit mariin niya ang utos. Natigilan naman ng mga nurse at doktor. Hindi niya kasalanan kung bakit ako lumabas. Ako ang nagdesisyon. At siya lang ang tumulong sa akin. Siya lang. Nagkatinginan ng mga staff. Halatang hindi makapaniwala na pinagtanggol ng bilyonaryo ang janitress. Ngunit walang nangahasa sumagot. Dahan-dahan nilang inalalayan si Rolando pabalik sa kwarto. Sa loob ng silid, bago siya ihiga, hinawakan ni Rolando ang kamay ni Vina at mahina siyang ngumiti. Salamat, Iha. Kahit janitress ka, para sa akin, ikaw lamang ang tanging tumitingin sa akin na parang tao. Hindi bilang mayaman, hindi bilang bilyonaryo. Isang regular na tao lang. Napatitig naman si Vina sa kanya. Hindi siya sanay sa ganitong papuri. Hindi siya makapagsalita, kaya tumangulang siya at marahang umiti. Pagkatapos ay lumabas na siya ng silid. Dala pa rin ang bigat ng pangyayari. Pero sa loob ni Rolando, may kakaibang nararamdaman. Isang uri ng kalmadong hindi niya nararamdaman. Kahit kailan mula sa mga anak niya, kahit sa mga taong malapit sa kanya. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nakaramdam siya ng init ng malasakit. At ang nagbigay noon ay hindi ang doktor, hindi anak, hindi abogado, kundi isang simpleng janitress na ang pangalan niya ay Vina. Mula noon, sa tuwing naiisip ni Rolando ang lamig ng kwarto at ang malamig na pakikitungo ng kanyang sariling kadugo, bumabalik sa isip niya ang maamong mukha ni Vina. Ang paraan ng pagkakatitig nito, walang takot, walang halong interes. Ang simpleng pag-aalaga na parang likas sa kanya. Sa gabi bago siya makatulog, paulit-ulit niyang nasasabi sa sarili. Bakit iba ang pakiramdam kapag siyang kasama ko? Bakit parang kumakalma ako? Hindi niya alam, ngunit ang simpleng pagkikita nila ni Vina ay simula ng pagbabagong hindi niya inaasahan. Sa loob ng VIP room ng ospital, makikita si Mr. Rolando na nakahiga. Nakatingin lamang sa kisame. Walang gaanong ginagawa kundi maghintay ng oras. Para sa isang taong sanay na sa abala sa boardroom meetings, piling tao na lumalapit upang humingi ng pabor at walang tigil na tawag mula sa mga negosyo,
ibang-iba ang katahimikan ng ospital. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya ay para siyang bilanggong nakatali sa kama. Wala nang kontrol sa sarili niyang katawan. Isang umaga, habang inaayos ng isang nurse ang kanyang swero, dahan-dahan siya nagsalita. "Si Vina?" Tanong niya. Mahina ngunit malinaw. Natigilan naman ng nurse. Sir, sino pong Vina ang hinahanap ninyo?" "Yung janitress na tumulong sa akin noong isang araw." Sagot niya. Diretso ang tingin. Nagkatinginan ng dalawang nurse sa gilid. Parang hindi nila maintindihan kung bakit hahanapin ng pasyente ang isang janitress imbes ng mga trained staff. Sir, kami pong in charge sa inyo. Kung kailangan niyo po ng kahit ano, kami ang dapat tawagin ninyo." Maingat na sabi ng isa. Umiling si Rolando. "Hindi. Gusto kong siya ang kasama ko." Ilang oras pa lang nakakalipas, dumating na si Vina, dala ang cleaning cart. Tahimik siyang nagbubukas ng pinto. Nakayuko at sinilip muna ang loob ng kwarto. Nang makita niyang gising si Rolando, bigla siyang natigilan. "Sir, bakit po?" Tanong niya na parang nag-aalangan. Ngumiti ang matanda. "Halika iha, dito ka na muna." Nagpatuloy si Vina sa paglalakad papasok. Hawak-hawak niya ang mop at basahan. Hindi siya sanay na tawagin sa VIP room, lalo na ng mismong bilyonaryo. Hindi niya alam kung bakit siya pinapatawag. Pasensya na po, sir. Maglilinis lang po ako saglit. Baka madumihan kasi ang sahig." Sabi niya habang napayuko. Ngumiti naman si Rolando. Hindi lang yun ang dahilan kung bakit kita pinatawag. Gusto lang kitang makausap. Pagod na ako sa puro doktor at abogado ang kasama. Ang lamig ng mga boses nila. Ikaw lang natural. Natahimik naman si Vina. Hindi niya alam ang isasagot. Hindi siya sanay na makipag-usap ng mahaba sa ibang tao. Pero sa tono ng matanda, may lambing at may sakit. "Anong pangalan mo nga ulit?" "Vina, tama ba?" Tanong ng matanda. "Opo." Mahina niyang tugon. "Vina po. Iyan pong binigay na pangalan ng nanay na nagpalaki sa akin." "Maganda. Simple, pero maganda," sabi ni Rolando. Nagpatuloy sila sa usapan. Hindi madali para kay Vina dahil madali siyang ma-overstimulate sa mahabang conversation. Pero kakaiba ang pakiramdam niya kay Rolando. Hindi niya nararamdaman ang bigat ng pressure. Lumipas ang mga araw at naging routine na ni Rolando na siya ang hinahanap. Kapag may nurse na pumasok, lagi niyang itatanong, "Nasaan si Vina? Tawagin niyo siya." Ang mga nurse naman ay nagtataka, ngunit wala silang magawa. Kapag nandyan na si Vina, mas kalmado si Rolando. Hindi siya nagagalit, hindi siya nagrereklamo. Tahimik lang na nakikinig sa kanya. Isang hapon, habang pinupunasan ni Vina ang mesa, biglang nagsalita si Rolando. "Alam mo, iha, hindi ako sanay na ganito. Sa negosyo, lahat kontrolado ko. Pero ngayon, kahit katawan ko hindi ko mapakilos. Ang sakit isipin." Napatingin si Vina sa kanya. Nakinig lang. Hindi siya nagsasalita ng marami, pero ramdam ni Rolando ang presensya niya. "Dati, patuloy pa na matanda. Kahit isang tawag lang, kaya ko magpaikot-ikot ng milyon. Pero ngayon kahit tubig, hindi ko malang kayang abutin kung wala sa aking tutulong." Naglakad si Vina papunta sa mesa. Kinuha ang baso ng tubig at iniabot iyon sa kanya. Hindi siya nagsalita, pero sapat na iyon para sa matanda. "Salamat," mahina niyang sabi. "Hindi ka tulad ng iba. Hindi mo ako tinitingnan bilang bilyonaryo. Tinitingnan mo lang ako bilang tao." Tumango naman si Vina. "Tao lang naman talaga kayo, sir. Taong nangangailangan ng kaagapay." Napangiti si Rolando. Napabuntong hininga. "Kung alam mo lang, bihira ako marinig ng ganitong sagot. Lahat ng tao sa paligid ko may gustong makuha.
Pero ikaw, wala kang hinihingi. Tahimik si Vina. Alam niyang totoo ang sinasabi ng matanda. Hindi niya talaga iniisip kung mayaman ba ito o mahirap. Basta tao lang, pasyente lang. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unti nang nagiging personal ang mga kwento ni Rolando. Hindi siya madaldal sa mga anak. Pero pagdating kay Vina, parang bumubukas ang dibdib niya. Alam mo ba, iha? Panimula niya isang gabi. May asawa ako noon. Maganda siya, mabait. Siya ang babaeng minahal ko ng todo. Pero, maaga siyang kinuha sa akin. Napatigil si Vina sa paglilinis ng mesa. Mahina niyang tanong. Ano pong nangyari? May bagyo. May trahedya. Naaksidente siya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap. Isang bahagi ng buhay ko ang biglang nawala. Sagot ng matanda. Nangilid ang luha. Hindi alam ni Vina kung ano ang dapat sisihin. Tahimik lang siyang umupo saglit at nakinig. Bawat gabi, iniisip ko ang kanta na laging inaawit ng asawa ko. Isang kanta para sa anak namin. Paulit-ulit iyon sa isipan ko. Minsan naririnig ko pa sa aking panaginip. Pero sa totoong buhay, wala na. Wala nang umaawit. Napapikit si Rolando. Sa kanyang isipan, bumabalik ang imahe ng isang babaeng nakangiti. May hawak na bata at kumakanta ng isang lumang awit. Ang boses, malamig ngunit puno ng pagmamahal. Kung maririnig ko lamang ulit ang kantang yon, dagdag niya. Baka doon ko maramdaman na may natitira pa sa akin, na hindi pa tapos ang lahat. Hindi alam ni Vina kung bakit, pero parang may kirot sa dibdib niya nang marinig iyon. Gusto niyang tanungin kung anong kanta iyon, ngunit pinili na lang niyang manahimik. Kinabukasan, dumating muli ang mga anak ni Rolando upang bisitahin siya. Ngunit gaya ng dati, hindi para sa kanya kundi para sa negosyo. Papa, kailangan permahan ng mga papeles. Baka maabutan tayo ng deadline. Sabi pa ni Veronica, hawak-hawak ang isang folder. Huwag muna, pagod ako. Sagot naman ng matanda. Pagod? Papa, lagi ka naman nakahiga eh. Konting perma lang oh, tapos na. Singhal pa ni Richard. Napatingin si Rolando kay Vina na tahimik na nag-aayos ng mesa sa gilid. Hindi na siya sumagot sa mga anak. Papa, huwag niyo naman kami pahirapan. Kung hindi niyo pipirmahan, lahat ng negosyo mawawala. Dagdag pa ni Veronica. Naramdaman ni Rolando ang pagbigat ng dibdib. Hindi siya makahinga. Sa halip na tulungan siya, puro negosyo lang nasa isip ng mga anak. Tumalikod siya at minikit ang mga mata. Paglabas ng mga anak, lumapit si Vina. Sir, gusto niyo po ba ng tubig? Tanong niya. Mahina ang boses. Binuksan ni Rolando ang mga mata at tumingin sa kanya. Ikaw lang naiintindihan ako, iha. Sa lahat ng tao sa paligid. Ikaw lang ang hindi nagsasalita tungkol sa akin. Sana noon pa kita nakilala. Napayuko naman si Vina. Hindi alam kung anong isasagot. Hindi niya alam na sa mga simpleng sandaling iyon, unti-unti nang nahuhulog ang loob ng isang bilyonaryo sa isang simpleng janitress na tanging meron ay malasakit. At sa kanyang isipan, muling umalingaw-ngaw ang kantang matagal nang hindi niya naririnig. Ang awit ng isang misteryosong babae sa kanyang alaala. Isang kanta na hindi niya alam ay malapit nang magbalik sa pamamagitan ng mismong babaeng nakaupo sa tabi niya. Tahimik ang ospital ng gabing iyon. Ang ilaw sa hallway ay malamlam. Halos parang kumukuti-kutitap dahil sa bugso ng ulan sa labas. Sa loob ng silid nakahiga si Mr. Rolando. Nakatitig sa kisame. Hindi siya makatulog. Ang mga nurse ay tahimik na naglalakad. Pumapasok paminsan-minsan para i-check ang makina na nakakabit sa kanya. Ngunit parang hindi niya sila nararamdaman. Sa bawat paghinga niya, bumabalik ang mga alaala. Mga alaala na pilit niyang kinalimutan pero ngayon ay tila unti-unti nang bumabalik.
tulad ng ulan na pumapasok sa bawat butas ng bubong. Rolando, narinig niya pa rin ang tinig ni Lorna, ang kanyang asawa. Malamig, puno ng galit at sama ng loob. Bakit mo ko niloko? Bumalik ang alaala ng gabing iyon. Nasa loob sila ng malawak na sala ng mansyon. Nakaupo si Lorna sa gilid ng grand piano. Habang siya ay nakatayo, pawisan, hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Lorna, hindi ko sinasadya. Mahina niyang sabi. Hindi sinasadya? Matalim na tugon ni Lorna. Hindi sinasadyang paulit-ulit na pagtakas kasama siya? Hindi sinasadyang pagmamahal mo sa kanya? Sabihin mo nga sa akin, Rolando. Ano ba talaga siya para sa'yo? Hindi niya nasagot. Dahil ang totoo, hindi niya na kayang itanggi. Mahal niya ang kasambahay. Hindi niya alam kung paanong nangyari. Basta isang araw, naramdaman na lamang niyang merong bagay sa babaeng iyon na hindi niya makita kay Lorna. Isang kabaitan, isang init. Isang pagiging totoo na hindi niya maramdaman sa malamig at istriktong mundo na ginagalawan niya. Hindi ko siya pinili. Mahina niyang paliwanag. Pero dumating siya. At hindi ko na napigilan. Umiyak si Lorna. Hindi iyon mga luhang tahimik. Sumabay ang hagulgol niya sa pagkulog sa labas ng bintana. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Sigaw niya. Pinigay ko sa iyo lahat, Rolando. Pamilya, mga anak, respeto at ang isusukli mo sa akin. Ito. Napaluhod si Rolando noon. Pilit inaabot ang kamay ng asawa. Pero tumalikod si Lorna. Sa gabing iyon, naramdaman niyang may nawala na sa kanilang dalawa na hindi na maibabalik kailanman. Ilang linggo ang lumipas, natuklasan ni Lorna ang pagbubuntis ng kasambahay. Hindi pwedeng manatili siya rito. Mariing sabi nito. Nakatayo ito sa harap ng pintuan ng kwarto. Ang mga braso ay nakapulupot sa dibdib. Lorna, pakiusap. Halos maiyak-ngiyak na si Rolando noon. May buhay sa loob niya. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Wala akong pakialam sa buhay na yan. Ang mahalaga sa akin ay ang sarili kong mga anak. Paano na sila? Anong mukhang ihaharap nila sa mundo kung malalaman ng lahat na ang kanilang ama ay may anak sa ibang babae? Na dito pa sa loob ng bahay natin lumaki? Hindi, Rolando. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. At ganun nga ang nangyari. Isang gabi habang abala si Rolando sa negosyo, lihim na ipinadala ni Lorna ang kasambahay sa isang malayong bayan. Isang lumang bahay sa gilid ng bundok ang naging tirahan nito. Nang malaman ni Rolando ang lahat, halos mabaliw siya. Nagmadali siyang umalis. Sakay ng kanyang sasakyan, pilit sinusundan ang direksyon na ibinulong ng isang katiwala na naaawa sa babae. Ngunit pagdating niya sa kalsadang papunta roon, sinalubong siya ng pinakamalakas na bagyo sa kanyang buhay. Parang kinakaladkad ng hangin ang kanyang kotse. Halos mabingi siya sa tunog ng ulan na humahampas sa bubong. Sandali lang, bulong niya habang mahigpit na hawak ang manibela. Sandali lang, pupuntahan ko kayo. Ngunit sa isang iglap, gumuho ang tulay sa kanyang harapan. May mga bahay sa gilid ng bundok na tinangay ng tubig at putik. Naririnig niya ang sigaw ng mga tao sa malayo, ngunit wala siyang nagawa. Hindi! Sigaw niya. Sinubukan niyang bumaba, pero hinarangan siya ng mga tauhan na naroon din. Sir, delikado. Hindi niyo na maaabot ang kabila. Nahulog ng mga bahay. Nanginig ang kanyang mga tuhod. Doon mismo sa gitna ng ulan at dilim, napaluhod siya sa putikan. Ang babae na minahal niya at ang anak na nasa sinapupunan nito, tuluyan ang nawala. Pagkaraan ng ilang araw, idineklara ng mga otoridad na wala nang nakaligtas. Ang bahay na tinuluyan ng kasambahay ay natabunan ng lupa at bato. Wala man lang natagpuan na katawan. Para kay Rolando, iyon na ang katapusan. Ngunit hindi iyon ang huling sugat na natamo niya. Si Lorna, bagamat nananatili bilang asawa, naging malamig at malayo.
Walang linggo na hindi siya sinusumbatan ng masasamang salita at binibigyan ng masasamang tingin. Hindi nito kailanman pinatawad ang pagtataksil niya. Lumipas ang mga taon at nagkasakit si Lorna. Namatay itong hindi malang siya kinausap ng maayos. Ang mga anak nila ay lumaking puno ng galit at tampo. Hindi na siya tinuring na ama, kundi isang estranghero na bumibili ng kanilang presensya gamit ang pera. Ngayon sa ospital, naririnig pa rin niya ang tinig ng kasambahay. Ang kaniyang awit, isang lullaby, malumanay, paulit-ulit. Parang sinasabi na huwag kang matakot. Andito lang ako. Ngunit sino ba talaga ang kumakanta noon? Si Lorna ba noong bata pa ang kanilang mga anak? O ang kasambahay noong inaalagaan nito ang batang nasa sinapupunan? Nagugulo ang isip niya. Hindi niya matukoy ang totoo. Minsan sa panaginip nakikita niya si Lorna na kumakanta. Minsan ang kasambahay. At sa bawat pagising niya, hindi niya alam kung alin ang tunay. Kinabukasan, dumating si Vina para maglinis ng kwarto. Tahimik siyang nagpunas ng mesa, nag-ayos ng kortina. Hindi niya ito pinansin noong una. Pero bigla siya nagsalita. "Vina?" Tawag niya. Napalingon naman ang dalaga. "Opo, sir?" "Minsan ba, kinakantahan ka ng nanay mo noong bata ka pa?" Natigilan si Vina. Saglit siyang tumingin sa sahig bago muling nagsalita. Hindi ko po alam. Wala po akong kilalang nanay o tatay. Iniwan daw ako noon sa isang lumang bahay. Ako lang, sanggol pa raw ako. Nakita ako ng isang matandang babae at siya nang nagpalaki sa akin." Hindi na kumibo si Rolando. Pinikit niya ang kaniyang mga mata. Pinakinggan ang tunog ng ulan sa labas. Iniwan sa lumang bahay. Isang kirot ang sumiksik sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya ay masyadong malapit ang kwento na iyon sa sugat ng kanyang nakaraan. Sa mga sumunod na gabi hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang naririnig ang kanta sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba iyon o totoo. Ngunit malinaw ang isang bagay. Ang kanyang nakaraan ay hindi siya tinatantanan. At kahit anong yaman ang naipon niya, kahit anong ganda ng gusali at negosyo na itinayo niya, hindi niya matatakpan ng isang katotohanan na siya ay isang lalaking nagkamali. Isang lalaking nagdulot ng pagkawasak sa sarili niyang pamilya at isang lalaking hindi nakapagsalba sa babaeng tunay na minahal niya o sa sanggol na hindi malang niya nasilayan. Tahimik ang silid ni Mr. Rolando ng araw na iyon. Nakahiga siya sa kama. Nakatingin lamang sa bintana kung saan kita ang maulap na langit. Ang ulan ay humuhulog ng banayad. Parang mga alang-alang paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Ngunit sa kabilang dulo ng ospital, sa isang pribadong conference room, nagtitipon ang kanyang 3 anak. Si Richard, ang panganay, nakaupo ng tuwid at matikas. Hawak ang isang leather folder na puno ng dokumento. Nakasuot siya ng mamahaling blouse. Ang buhok ay maingat na nakapusod. Ang mukha ay walang bakas ng pagod, kundi puno ng determinasyon. Si Veronica, ang pangalawa, nakasandal sa upuan. Bahagyang nakataas ang paa na para bang nasa sariling sala lamang. May hawak siyang sigarilyo kahit bawal sa ospital. Ang ekspresyon niya ay walang pakialam. Ngunit ang mga mata ay nagdiliyab sa ambisyon. At si David, ang bunso, ay nakaupo naman sa gilid. Tahimik, ngunit halata sa anyo ang ines at pagkabahala. May hawak siyang cellphone at panay ang pindot. Tila naghahanap ng distraction, pero sumisingit sa usapan kapag kailangan. Hindi na natin pwedeng patagalin. Panimula ni Richard na malamig at diretso ang tono. Habang buhay pa si Papa, dapat malinaw na kung sinong may hawak ng kumpanya. Hindi tayo pwedeng maghintay na tuluyan siyang mawala ng isip. Nagtaas ng kilay si Veronica. Kuya, wala pa namang bangkay. At kung tutuusin, kaya pa naman niyang pumirma ng kahit anong dokumento. Kung gugustuhin niya, baka ibigay niya lahat sa ibang tao. Tulad nino, singit pa ni David.
at binaba ang kanyang cellphone. Tulad ng janitress na lagi niyang hinahanap, natawa si Veronica. Tama ka riyan. Ang tanda-tanda na ni Papa pero doon pa siya humuhugot ng aliw. Sa lahat ng tao sa ospital, bakit doon pa sa babaeng yan? Ano bang meron siya? Nanigas ang panga ni Richard. Hindi ko nga alam kung anong meron sa kanya. Pero isa lang ang sigurado ako. Hindi natin pwedeng hayaang makialam ang isang tulad niya. Ang pinag-uusapan dito ay bilyones na halaga ng negosyo at lupa. Hindi ito laruan. Tumango naman si David. Kahapon tinawag niya yung babae na anak. Narinig ko mismo. Paano kung seryosohin niya yan? Paano kung may gawin siyang legal move para ipasok siya sa mana? Saglit na natahimik ang silid. Ang tatlo ay nagtinginan, pareho ng iniisip. Si Veronica ang unang nagsalita. Kung mangyari yon, nakakaya sa parte natin. Iisipin ng lahat pati janitress may karapatan na sa pinaghirapan natin. Kawawa naman si Mama. Hindi ako papayag. Sapat na yung nagloko si Papa noon at nagkaanak sa iba. Mabuting at wala na yun eh. Kaya hindi ako papayag na may papalit. Sumandal si Richard. Pinikit sandali ang mga mata bago muli nagsalita. Kaya nga kailangan nating kumilos. Kailangan nating tanggalin siya bago pa lumala. Ang ospital ay dapat lugar para sa mga doktor at nurse, hindi para sa mga janitress na nakikialam sa pasyente. At kung ang pasyente ay si Papa, mas lalo na. Paano naman natin gagawin yon? Tanong ni David na medyo kinakabahan. Hindi naman siya basta-basta matatanggal. May kontrata yon. At isa pa, baka magalit si Papa. Baka magalit. Bika ni Veronica, natawa ng malamig. Wala na siyang lakas para magalit. Kahit sumigaw siya, sino bang makikinig? At kung may makinig man, ilang minuto lang. Makakalimutan na rin niya dahil sa sakit niyang hindi matukoy-tukoy. Pinandilatan siya ni Richard. Huwag kang bastos kahit papaano siya pa rin ang ating ama. Really, kuya? Joker ka rin ano? Natatawang sabi ni Veronica. Umismid si Richard. Pero totoo, hindi na natin pwedeng hayaan ang mga kapritsyo niya. Kung kailangan, kakausapin ko mismo ang administrasyon ng ospital. Madali na lang yon. Sasabihin ko na hindi siya professional, na may conflict of interest. Tanggal agad siya. Ngumisi si Veronica. Good. Mas mabuti na yon kaysa abutin tayo ng iskandalo. Imagine, si Papa, tinatawag na anak ang isang janitress sa harap ng mga nurse at doktor? Nakakahiya. Tumango si David, bagamat halatang nag-aalinlangan pa rin. Pero, paano kung talagang may dahilan siya kung bakit gano'n ang tingin niya? Hindi ba dapat? Wala nang pero-pero, singit pa ni Richard, matalim ang tingin. Huwag ka nang magpakita ng kahinaan, David. Sa mga ganitong bagay, dapat matibay tayo. Ang iisip ko lang ay ang kinabukasan ng kumpanya. Kung hindi tayo kikilos, baka isang araw, mabasa na lang natin sa dyaryo na kalahati ng shares ng pamilya ay napunta na sa pangalan ng isang janitress. Gusto mo ba yon? Natahimik si David. Hindi na siya nagsalita pa. Kinagabihan bumalik sila sa silid ni Rolando. Tahimik itong nakaupo, nakatingin sa labas. Sa tabi ng kama ay si Vina, abala sa pag-aayos ng kumot. Papa, bungad ni Richard, malamig ang boses. Kamusta ang pakiramdam mo? Napalingon si Rolando. At nang makita ang kanyang mga anak, tila saglit siyang natuwa. Richard, Veronica, David, mabuti't dumalaw kayo. Siyempre naman, Papa. Sagot ni Veronica. Hindi namin hahayaang mag-isa ka dito. Dapat kasama mong pamilya mo. Ngumiti si Rolando, ngunit agad ay napalingon kay Vina. Anak, pakikuha nga ako ng tubig. Namilog ang mga mata ng tatlo. Anak? Ulit pa ni Richard, malamig at puno ng disbelief.
Papa, siya bang tinutukoy mo? Tumango si Rolando, tila walang mali siya. Oo, mabait siya. Inaalagaan niya ako. Mas maaasahan pa kesa sa mga nurse na puro oras ang binibilang. Para na siyang anak sa akin. Napalakas ang tawa ni Veronica. Narinig niyo yon? Anak daw? Papa, baka nakakalimutan mo. Kami ang anak mo. At hindi siya. Isa lang siyang janitress. Biglang nag-init ang tenga ni Vina. Namula ang mukha. Ma'am Veronica, ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Trabaho? Balik ni Richard. Matalim ang tono. Ang trabaho mo ay maglinis ng sahig. Hindi magkunwari na parte ng pamilya namin. Alam mo ba kung sino ang tatay namin? Isa siyang haligi ng industriya. At ikaw? Isa ka lang tagapunas ng mesa. Tagalinis. Janitress ka lang. Hindi na nakasagot si Vina. Nakayuko lamang siya. Mahigpit na hawak ang braso ng tubig. Ngunit si Rolando ay biglang nagsalita. Mas malakas kaysa inaasahan nila. Tama na! Nagulat ang tatlo. Hindi nila inaasahan na may lakas pa si Rolando na sumigaw. Huwag niyong babastusin si Vina. Hindi siya ordinaryo para sa akin. Anak ko siya sa puso. At kung hindi niyo kayang igalang yon, mas mabuti pang lumabas kayo sa silid na to. Namilog ang mga mata ni Richard. Papa! Pero hindi na siya nakinig. Tinalikuran niya ng mga ito at muli nakatitig sa bintana. Pagkalabas sila ng silid, nag-usap-usap muli ang tatlo. Nakita niyo na. Malinaw na. Nabaliw na talaga si Papa. Sabi ni Veronica na nanggagalaite. Kung hahayaan natin to, baka bukas makalawa, ipamana niya na lahat sa babaeng yon. Mangyayari lang yon kung wala tayong gagawin. Mariing tugon ni Richard. Kaya nga, sinabi ko na, kakausapin ko ang ospital. At kung kinakailangan, idadamay ko na rin ang mga abogado. Hindi tayo pwedeng magpatalo. Tahimik lamang si David, pero sa loob niya ay may kaba. Parang may hindi tama sa plano ng kanyang mga kapatid. Ngunit sa harap nila, wala siyang lakas ng loob para tumutol. Samantala, sa loob naman ng silid na natili si Vina. Tahimik siyang nagpunas ng mesa. Pilit tinatago ang panginginig ng kaniyang mga kamay. Pasensya ka na anak. Mahina ngunit malinaw ang tinig ni Rolando. Pasensya ka na sa mga sinabi nila. Hindi nila alam ang lahat. Pero ako alam ko. At sa puso ko, ikaw ay para ko na ring anak. Napaluha naman si Vina. Hindi makatingin sa kanya. Opo, sir. Sagot niya na mahina, ngunit puno ng damdamin. At sa gabing iyon, sa kabila ng lahat ng galit at pagtataboy ng kanyang sariling dugo, mas pinili ni Rolando ang presensya ng isang simpleng janitress na nagbigay sa kanya ng katahimikan at malasakit na hindi niya nahanap sa kanyang sariling pamilya. Mainit at magulo ang buong ospital ang araw na yon. Hindi ito ang tipikal na katahimikan na inaasahan sa isang pasilidad na dapat ay puno ng disiplina at order. Sa halip, halos gumuho ang hallway sa sigawan ng mga tao. Sa harap mismo ng nurse's station, nakapamewang si Attorney Manuel, ang matagal ng abogado ni Rolando. Ang boses niya ay lumalagpas sa bawat sulok ng pasilyo, sapat para mapalingon ang lahat ng dumadaan. Kayang bilhin ni Mr. Rolando ang buong hospital chain na to, sigaw ng abogado. Galit na galit, habang inaaway na head nurse at ilang doktor ay nakapaligid. Walang karapatan ng kahit na sino sa inyo na itapon siya na parang walang halaga. Hindi siya ordinaryong pasyente. Namilog ang mga mata ng head nurse, halatang naiinis din. Attorney Manuel, naiintindihan ko ang posisyon ninyo. Pero kailangan ninyong maunawaan, sir. Wala kaming nakikitang medical basis para sa paggamit ng mga makina. Matagal na naming minomonitor yang si Mr. Rolando. Hindi siya coma patient. Hindi rin critical. Ang totoo nga niya na stable ang mga vital signs niya. Ang paggamit ng facilities ay nagiging hindi makatwiran.
Hindi makatwiran? Halos lumundag ang abogado sa inis. Ang hindi makatwiran ay ang tatanggalin niyo siya dito nang hindi malang nagbibigay ng alternatibo. Isa siyang haligi ng lipunan. Ang pangalan niya ay Rolando Vergara. Mas marami pa siyang naiaambag sa bayang ito kesa sa buong staff ninyo na pinagsama-sama. Nasa gilid ang tatlong anak ni Rolando. Sina Richard, Veronica at David. Halatang pagkadismaya at galit sa kanilang mga mukha. Attorney Manuel, gawin niyo na ang lahat. Bulong ni Richard, malamig at puno ng utos. Hindi pwedeng paalisin si Papa. Hindi pa ngayon. Hindi pa oras. Sapat na bulong ni Veronica na pilit pinipigil ang sarili. Kung aalisin siya, mawawalang kontrol natin. Hindi pa natin hawak ang last will and testament. Hindi pa natin alam kung ano nakasulat doon. At kung sakaling may kalokohan siyang ginawa, paano na tayo? Tumango si David, medyo kinabahan. Oo nga, attorney. Kung aalisin siya, parang pinabayaan na natin. Kailangan muna nating makasiguro. Kailangan nating maghintay kahit kaunti pa. Alam ko! Tugon naman ni Attorney Manuel na halos pasigaw. Kaya nga pinipilit ko silang kausapin. Pero ayaw makisama ng mga ito. Muling hinarap ng abogado ang mga doktor. Kapag pinilit ninyong ilabas si Mr. Rolando dito nang wala siyang maayos na lilipatan, babagsak sa korte ang buong ospital na to. Doon natin makita kung makakasabay kayo sa abogadong kagaya ko. Samantala, nasa loob naman ng silid si Vina. Nakaupo siya sa isang gilid, nakayuko, at mahigpit na nakatakip ang mga palad sa magkabilang tenga. Ang lahat ng sigawan at kaguluhan sa labas ay parang humahampas sa kanyang dibdib. Parang bawat salita ay sibat na tumatagos. Hindi siya sanay sa ganitong gulo. Sanay siya sa tahimik na trabahong simpleng walis at punas. Ngunit ngayon, ang paligid ay parang digmaan. Nilingon niya si Mr. Rolando na nakahiga sa kama, nakapikit, ngunit halata sa mukha ang pagkabalisa. Kahit hindi ito nagsasalita, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Ang kilay nito ay magkasalubong, ang dibdib ay mabigat ang paghinga. Lumapit siya sa tabi ng kama, nanginginig pa rin. Sir, huwag po kayo mag-aalala. Andito lang po ako. Bumuka ang bibig ni Rolando, mahina ang tinig. Vina, tumulo ang luha sa gilid ng mata ng matandang lalaki. Anak, gulo. Ayoko ng gulo. Parang may pumunit sa dibdib ni Vina. Hindi niya alam kung paanong patatahimikin ang paligid. Hindi niya alam kung paanong ihihinto ang sigawan ng mga tao sa labas. Kaya ang ginawa niya, ayon sa kusang bulong ng puso, ay dahan-dahan siyang kumanta. Tahimik na pumailan lang ang kanyang tinig. Una ay mahina lamang, parang ihip ng hangin. Isa iyong lullaby, isang simpleng kanta na natutunan niya mula sa alaala ng kanyang sariling ina. Ang boses niya ay payak, walang pagkukunwari, ngunit may init na nakakapawi ng pagod. Sa unay hindi ito napansin, patuloy pa rin ang kaguluhan sa labas. Ang abogado ay patuloy na sumisigaw. Ang mga anak ni Rolando ay nagsasalita ng sabay-sabay, puno ng galit at pangamba. Ngunit dahan-dahan, parang may hindi maipaliwanag sa nangyari. Isa-isa silang natigilan. Ang sigaw ay unti-unting humina. Ang yabag sa pasilyo ay napalitan ng katahimikan. Ang mga tao ay lumingon sa loob ng silid kung saan nanggagaling ang tinig. Ang kanta ay kumalat na parang alon, dumampi sa bawat tenga at puso. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Karen Abayan Lazares from Barangay Talaw-Talaw, Lucena City,
Teresa Rojo from Baguio City, at Mirna Kimoro from Bonga Bulan, Sorsogon. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Si Veronica ay napahinto. Nakalimutang naninigarilyo. Si Richard naman ay napatigil. Nanlalamig ang mga palad. Si David ay tila natulala. At si Attorney Manuel, ang kaninang nagwawala, ay natigilan din. Ang mga salitang kayang bilhin ni Mr. Rolando ang buong hospital chain ay nawala na sa kanyang bibig. Ang labi niya ay nanahimik. Sa gitna ng lahat, si Rolando ay biglang nagising mula sa tila bangungot. Bumukas ang kanyang mga mata at nang marinig ang tinig, parang bumalik siya sa nakaraan. Ang kanyang dibdib ay biglang nabawasan ng bigat. Napaluhod siya sa higaan at sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, bumigay siya. Umiyak siya ng malakas. "Mildred," bulong niya habang umaagos ang luha. "Ang kanta mo. Naririnig ko ulit." Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan ang kamay ni Vina. "Ang tagal kitang hinintay. Ang tagal." Hindi makapaniwala ang mga anak. "Papa," gulat na tanong ni Richard at lumapit agad. "Papa, ba't kayo umiiyak?" Ngunit hindi ito sumagot. Patuloy lamang siyang humagulgol. Mahigpit na nakahawak sa kamay ng dalagang janitress. Si Veronica ay napaurong. Hindi alam kung matatakot pa o maaawa. Si David ay napalunok at natigilan. Nagtagal ang eksena, walang gustong magsalita. Tanging ang awitin lamang ni Vina ang maririnig. At ang pag-iyak ni Rolando na matagal nang hindi nakita ng kahit sino sa kanila. Ang taong matagal nang nakilala bilang malupit, mahigpit at walang luha, ngayon ay isang matandang sugatan na humihingi ng init ng yakap. Sa mga anak, ito ay pagkabigla. Sa abogado, ito ay aral. At kay Vina, ito ay isang pasanin na biglang gumaan dahil alam niyang sa simpleng kanta, kahit papaano nakapagbigay siya ng kapayapaan sa puso ng taong matagal nang nagdurusa. Nang matapos ang kanta ay bumalik ang lahat sa katahimikan. Para bang naubos ang lahat ng galit at sigaw. Si Rolando ay nakapikit muli, ngunit may ngiti sa kanyang labi. "Salamat anak," bulong niya bago muling nakatulog. Si Vina ay nanatiling nakaupo sa tabi niya, tahimik na umiiyak. Hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa bigat ng damdamin na hindi niya maintindihan. Sa hallway, isa-isang naglakad palayo ang mga tao. Walang nangahas magsalita pa. Ang dating sigawan at galit ay napalitan ng kakaibang pag-iingat, na para bang ang ospital mismo ay natutong huminga ng mas dahan-dahan. At sa gabing iyon, unang beses na nakita ng lahat kung gaanong kabigat ang puwersa ng isang awit at kung paano nito kayang wasakin ng pader na itinayo ng panahon, kasalanan at kasakiman. Madaling araw, tahimik ang buong ospital, ngunit sa isang silid sa ikalimang palapag, may mga matang gising at di mapakali. Nakaupo si Mr. Rolando sa kama. Nakasandal ang likod sa matigas na headboard. Mahina ang ilaw mula sa isang lampshade sa gilid. Binabalutan ang kanyang mukha ng banayad na anino. Hindi siya mapakali. Buong gabi, paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan ang tinig na narinig niya kagabi. Ang awitin na kinanta ni Vina, ang lullaby. Nang ipinikit niya ang mga mata ay muling sumulpot ang tunog. Muling bumabalik ang tinig ng isang babae. Isang ala-ala na matagal niya nang tinabunan. At ang pinagmula ng kantang iyon kagabi ay hindi isang multo. Hindi rin guni-guni, kundi si Vina. Ang dalagang janitress na inakala niyang isa lamang simpleng tagalinis. Bumukas ang pinto ng marahan. Pumasok si Vina. Dala ang maliit na tray na may tsaa at kaunting tinapay. Halatang puyat pa siya, ngunit pilit pa rin nakangiti. "Sir,
Nagdala po ako ng mainit na tsaa. Mahina niyang sabi. Baka makatulong po para makatulog kayo ulit? Tumingin si Rolando sa kanya. Matalim ngunit puno ng tanong ang mga mata. Hindi agad siya sumagot. Nang tumabi si Vina at inilapag ang tray sa mesa, saka lamang siya nagsalita. Vina, mahina ngunit mariing tinig iyon. Saan mo natutunan ng kantang kinanta mo kagabi? Napatigil si Vina. Tumigil ang kamay niyang hahawak sana ng tasa para ayusin. Napatingin siya kay Rolando. Parang hindi alam kung paano sasagutin. Kanta lang po iyon, sir. Sagot niya at pilit na normal ang tono. Hindi ko na rin po matandaan kung saan ko narinig. Parang may kumakanta lang sa akin dati. Pero hindi po malinaw. Bigla ko na nga lang din po nakanta yon. Nagtagal ang katahimikan. Pinagmasdan siya ni Rolando at dahan-dahan kumislot ang labi nitong parang nahahati sa pagitan ng galit at pangungulila. Hindi iyan basta kanta lang. Bulong ng matanda, halos para sa sarili. Iyon ang lullaby ni Mildred. Napatungo siya, tinakpan ng mga mata ng kamay. Si Mildred ang kasambahay namin noon. Siya lang ang kumakanta ng kantang iyan sa bahay. Hindi ko na narinig mula nang nawala siya. Napalunok si Vina. Hindi niya kilala ang pangalang iyon, pero ramdam niyang may mabigat na bawat salitang binibitawan ni Rolando. Sir, baka nagkataon lang po. Sagot niya na mahina. Hindi ko naman po talaga alam ang pinagmulan ng kantang iyon. Ngunit sa puso ni Rolando, may binhi ng pagdududa. Paano magiging nagkataon lamang? Ang lullaby na iyon ay parang nakaukit sa kanyang mga buto. Hindi iyan bastang naririnig sa kalsada. Kinabukasan, dumating ang mga doktor para sa regular na check-up. Kasama nila ang ilang nurses. At nandoon din si Attorney Manuel, pati na rin ang 3 anak na sina Richard, Veronica at David. Habang tinitingnan ng doktor ang chart ni Rolando, nagtanong ito ng tila walang kaugnayan. Mr. Vergara, nabanggit po ng staff na kagabi ay may awitin kayong narinig. Maaari ko po bang malaman kung ano iyon? Umangat ang ulo ni Rolando at bago siya makasagot, sumingit si Veronica. Halatang iritado. Ano na naman kinalaman ng kanta sa kondisyon ng papa namin? Malaki, Miss Vergara. Sagot ng doktor. Ang memory triggers ay mahalaga. Minsan ang musika ay nakakapagpapaalala ng mga bagay na matagal nang nalimutan. Maaari itong magbigay ng clue kung mayroong sakit gaya ng Alzheimer's. Nagkatinginan ng magkakapatid. Halatang ayaw sa direksyon ng usapan. Alzheimer's? Akala ko ba hindi niyo matukoy ang sakit ni Papa? Gusto niyo nga siyang paalisin, hindi ba? Lullaby. Mahinang sabi ni Rolando. Narinig ko ang lullaby ni Mildred. Nagulat ang doktor. Mildred? Sino po siya? Kasambahay namin noon. Sagot ni Rolando, nakatitig sa kawalan. Siya lang ang kumakanta ng kantang iyon. Interesting. Sagot ang doktor. Now, naaalala ba ninyo kung meron bang lullaby na kinakanta ang mama ninyo sa bahay? Sabay-sabay na umiling sina Richard, Veronica at David. Wala. Mabilis na sagot ni Richard. Hindi po singer si mama. Hindi siya mahilig sa kanta-kanta. Hindi bagay kay mama ang ganoon. Dagdag pa ni Veronica. Halos sarkastiko. Mas gusto niyang tahimik ang bahay. Ang kanta lang na naririnig namin noon ay classical music, piano at opera. Pero lullaby, never. Tumango si David bilang kumpirmasyon. Oo, hindi kumakanta si Mama. Never naming narinig. Nagtagal ang katahimikan. Tumango ang doktor. Parang may binubuong konklusyon. Kung ganon, mas lalo pong mahalagang observation kagabi. Maaaring ang narinig ninyo ay isang alaala na muling lumitaw. Lumapit siya kay Rolando at ngumiti ng marahan. Mr. Vergara,
Nais po namin magsagawa ng isang test. Hindi ito masakit at hindi rin invasive. Ito ay isang cognitive test para matukoy kung meron ngang early signs ng Alzheimer's disease o iba pang uri ng demensya. Nag-react agad si Veronica. Nagtaas ang boses. Ano? Alzheimer's? Gusto niyo bang palabasing may topak ang papa namin? Walang nagsabi ng ganoon. Sagot pa ng doktor, mahinahon. Pero mas mabuti nang malaman ng mas maaga. Mas mabuti ring malinaw sa lahat kung ano ang kondisyon. Hindi kami papayag na ginagawang guinea pig si Papa. Sigaw ni Richard. Kung may test man, dapat approve muna namin. Si Mr. Vergara na mismo magdedesisyon. Sagot ng doktor. Kung siya ay pumapayag, gagawin namin ito. Lumingon ang lahat kay Rolando. Tahimik siya. Nakatitig sa kamay ni Vina na nakalagay sa kanyang gilid. Ano sa palagay mo, Vina? Tanong niya bigla. Nagulat ang lahat. Sir? Ako po? Gulat na sagot ni Vina. Hindi po ako doktor. Pero ikaw ang narinig kong kumanta. Mahinahong tugon ni Rolando. Ikaw ang nakapagpabalik ng alaala. Dapat marinig ko rin ang payo mo. Kinagat ni Vina ang labi. Hindi alam ang sasabihin. Ramdam niya ang titig ng tatlong anak ni Rolando. Puno ng galit at pagdududa. Ngunit sa huli, nagbuntong hininga siya. Sir, kung makakatulong po ang test para mas maintindihan ho ang sitwasyon ninyo, siguro mas mabuti na subukan. Wala naman pong mawawala. Tahimik na tumango si Rolando. Sige. Gawin natin. Nang makalabas ang mga doktor para ayusin ang schedule ng test, halos sumabog ang silid sa init ng galit ng magkakapatid. Ano ba tong nangyayari? Sigaw ni Veronica. Naglalakad pa ikot. Ngayon pati kanta ng janitress na yan ay pinapaniwalaan ng papa natin. Hindi pwedeng ganito. Sabat ni Richard. Malamig ang tinig. Kung madiagnose si papa ng Alzheimer's, paano ang negosyo? Paano ang empire? Mawawalan siya ng credibility. Baka makalimutan pa niya tayo, ang mga legal niyang anak. Hindi lang iyon. Dagdag pa ni David. Paano kung lumabas sa incompetent siya? Pwedeng bawiin ang control sa kanya. Pwedeng may clause that will automatically activate. Wala pa tayong hawak sa future natin. Tumikim si Attorney Manuel. Natahimik lang mula kanina. Mga bata, kalma lang. Ang mahalaga ngayon ay manatiling malapit kayo sa desisyon ng inyong ama. Huwag kayong magpapadala sa galit. Ang test ay hindi pa final. At kahit ano pang lumabas, may paraan tayo. Huwag kayong mag-alala dahil pinahahalagahan lang ni Mr. Rolando ang kapakanan ninyo. My God, Attorney. Kung sinasabi mo na lang kasi sa amin kung ano nga nakasaad sa will ni Papa. Pero bakit si Vinong pinapakinggan niya? Halos pasigaw na tanong ni Veronica. Sino ba siya para magpayo? Wala naman siyang karapatan. Napatingin si Richard kay Vina. Malamig ang boses. Maging maingat ka. Kung ano man ang nilalaro mo dito, hindi ka tatagal. Napalunok si Vina. Pinipilit manatiling matatag. Wala po akong nilalaro. Ang gusto ko lang, gumaling si Sir. Ngunit alam niyang hindi iyon paniniwalaan ng mga ito. Sa gilid ng silid, muling nagsalita si Rolando. Mahina, ngunit malinaw. Tama na. Ayoko nang marinig ang sigawan ninyo. Napatahimik silang lahat. Gusto kong gawin ang test, dagdag niya. At iyon ang desisyon ko. Nang tuluyang lumabas ang mga anak na iwan si Vina at si Rolando sa silid, tahimik ang paligid. Tumingin si Rolando sa kanya, mapungay ang mata. Vina, kung totoong hindi mo alam kung saan mo narinig ang kanta, bakit ganun ang pakiramdam ko? Para bang matagal na kitang kilala? Napaiwas ang tingin si Vina. Sir, baka po dahil lang sa kanta. Minsan kasi ang musika ay parang alaala na hindi malinaw.
Hindi po natin alam kung saan nagmula. Ngunit paano kung may ibig sabihin? Mahinang sagot ni Rolando. Paano kung ikaw ang sagot sa matagal kong tanong? Hindi na nakasagot si Vina. Tumahimik na lamang siya. Hawak ang tasa ng tsaa, hindi alam kung dapat ba siyang ngumiti o matakot. Sa labas ng bintana, sumisikat na ang araw. Ngunit sa loob ng silid, ang madilim na nakaraan ay muling bumabalik. Dala ng isang simpleng lullaby na hindi na dapat muling marinig. Maagang umaga sa ospital, puno ng katahimikan ang pasilyo maliban sa mahihinang yabag ng mga nurse at ang mga ugong ng makina na parang palaging humuhuni sa paligid. Sa silid ni Mr. Rolando, malamlam pa rin ang ilaw at ang katahimikan ay tila mas mabigat kaysa sa gabi. Nakatayo si Vina sa gilid ng kama, abala sa pagtitiklop ng mga kumot na ginamit kagabi. Maingat at mabagal ang kanyang kilos. Parang ayaw niyang gumawa ng kahit anong ingay na makakagambala sa matandang nakaupo sa kama. Sa kanyang bulsa, naroon ang maliit na bagay na lagi niyang dala. Isang lumang kwentas. Luma na ang pendant, ngunit mahalaga sa kanya. Ito lamang ang natitirang alaala niya mula pagkabata. Habang nagliligpit, hindi niya namalayan na nakadulas ang kwentas mula sa kanyang bulsa. Nahulog ito sa malamig na sahig at tumunog ng mahina. Parang dahan-dahan namang umikot ang mundo. Napansin agad ni Rolando ang tunog. Itinaas niya ang ulo. Tiningnan kung saan ang galing iyon. Napatingin siya sa sahig kung saan kumikislap ang isang bagay. Ano yun? Tanong niya at mahina ngunit puno ng interes. Agad na yumuko si Vina. Kinuha ang kwentas at sinubukang ibalik sa bulsa. Oh, wala po sir. Maliit lang na bagay. Ngunit nakita na ni Rolando ang pendant at sa isang iglap, namutla ang kaniyang mukha. Sandali, sabi niya, nanginginig ang tinig. Ipakita mo sa akin. Sir, hindi naman po mahalaga ito. Sinabi kong ipakita mo. Nabigla si Vina. Hindi niya sanay makita si Rolando na ganoong kaigting. Mabigat ang kanyang paghinga at nanginginig ang kamay na parang may kinakaharap ng multo. Dahan-dahan, inabot ni Vina ang kwentas. Kinuha ni Rolando ito at agad na kinuyom ang pendant sa kanyang palad. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi maaari, bulong niya. Pinagmasdan niya ang maliit na kwentas. Ang pendant ay hugis puso. May gasgas na. At ang latch nito ay halos kalawangin na. Ngunit sa gitna nakaukit pa rin ang maliit na inisyal. R.V. Parang tinamaan ng kidlat si Rolando. Nabalik sa kanya ang alaala. 20 taon na ang nakakalipas. Siya mismo ang nagbigay ng kwentas na iyon kay Mildred, ang kasambahay nila. Ang babaeng minahal niya ngunit nawala na lamang bigla. Ibinigay niya iyon bilang tanda ng pangako. Isang bagay na hindi niya inakalang makikita pang muli. Mildred, mahina niyang sapit. Nabigla si Vina sa narinig. Po, ano pong sinabi ninyo? Itanaas si Rolando ang kanyang paningin kay Vina at sa unang pagkakataon, tinitigan niya ito ng buong buo. Ang hugis ng mga mata, ang kurba ng labi, ang paraan ng pagkilos, lahat ay parang pamilyar. Imposible, bulong niya ulit. Nanginginig ang kamay. Hindi maaari. Pero ikaw ba? Ikaw ba ang anak ni Mildred? Napatigil si Vina. Ano po? Anak? Hindi ko po alam kung anong ibig niyo sabihin. Wala po akong kilalang Mildred. Ngunit si Rolando ay parang wala na sa kasalukuyan. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan. Mildred. Mildred. Anak namin. Nang bumukas ang pinto ay pumasok sina Richard, Veronica at David kasama si Attorney Manuel. Agad nilang narinig ang bulong ni Rolando. Mildred, anak. Nagkatinginan silang tatlo. Parang sabay-sabay silang kinoryente ng parehong alaala. Mildred? Tanong ni Veronica.
Malakas ang boses. Isn't that the name of... Naputol ang kanyang tanong, pero sapat na ang tingin nilang magkakapatid para magkaunawaan. Oo, iyon nga ang pangalan ng kasambahay na biglang nawala noon. Ang pangalan na matagal nang hindi dapat muling mabanggit. Ang pangalan ng babaeng sumira sa kanilang pamilya. Si Richard ang unang nakabawi. Papa, ano na naman yung sinasabi ninyo? Pilit niyang kalmado ang boses, ngunit halata ang kaba. Ngunit si Rolando ay hindi mapigilan. Ito ang kwentas na ibinigay ko kay Mildred. At si Vina? Si Vina ang may dala. Paano niya ito nakuha kung hindi siya? Kung hindi siya ang anak ni Mildred? Nanlaki ang mga mata ni David. What? Ibig sabihin, may anak kayo sa kasambahay? What the heck, Papa? Nanginig si Rolando ngunit hindi siya umatras. Posible. Posible nga. Tahimik si Vina. Hawak ang kanyang mga kamay na parang bata. Hindi niya alam kung anong gagawin. Sir, wala po akong alam. Ang kwintas na to, lagi ko na lang dala mula pagkabata. Sabi nila naiwan daw ito sa akin nung iniwan ako sa bahay ampunan. Hindi ko alam kung saan galing. Anak. Mahina ngunit malinaw ang boses ni Rolando. Ikaw ang anak ni Mildred. Halos mabitawan ni Veronica ang hawak niyang bag. This is insane. Kung totoo man yan, ibig sabihin na may karapatan siya? Papa, alam niyo ba kung anong ibig sabihin yan? Hindi kami basta-basta makakakilos hanggat nandyan siya. Exactly, saad pa ni Richard. Kung totoo na anak siya ni Papa, then may claim siya sa lahat. Hindi tayo matatali. No, this cannot be happening. This is preposterous. Tumahimik ang lahat. Parang sabay-sabay silang nakaramdam ng bigat ng mga salitang iyon. Si Vina naman ay nakatingin lang sa kanila. Halatang gulong-gulo. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Mahina niyang sagot. Hindi ko naman hiniling na maging bahagi ng kahit ano sa pamilya ninyo. Ngunit wala na. Ang binhe ng duda ay itinanim na. Ang mga anak ni Rolando ay nagkaisa sa iisang bagay. Hindi sila magiging malaya hanggat hindi nawawala si Vina. At sa gitna ng katahimikan, si Rolando ay patuloy na nakatitig sa kwentas na mahigpit niyang hawak. Paulit-ulit na bumubulong ng pangalan. Mildred? Mildred? Anak namin. Ang anak naming dalawa. Mainit ang tanghali sa ospital. Ngunit mas mainit ay nagbabantang sigalot sa loob ng isang pribadong conference room. Naka-aircon, may malamig na tubig sa mesa. Ngunit ang hangin ay mabigat na parang laging may kasamang unos. Doon nakaupo sina Richard, Veronica at David. Magkakasunod na nakayuko, ngunit hindi may kakaila ang pangitngit sa kanilang mga mukha. Kasama nila si Attorney Manuel na bagaman profesional ang tindig, halatang nagdadalawang isip sa mga plano ng tatlo. Hindi ako papayag! Malakas na boses ni Veronica. Halos lumipad ang baso ng tubig na hawak niya. Hindi ko hahayaang makagulo pa ang babaeng yon. Sapat na ang sakit na idinulot ng Mildred na yon sa pamilya natin. Ngayon, may bigla na lang lalabas sa anak daw at gustong makisawsaw sa pangalan ng Vergara? Over my dead body. Calm down, Veronica, sabi ni Richard. Bagaman siya man ay halata ang galit. Alam kong lahat tayo iniisip ang parehong bagay. Kung hindi natin aagapan, baka tuluyang maniwala si Papa na si Vina nga ang anak ng kasambahay na yon. At kapag nangyari yon, di goodbye lahat ng pinaghirapan natin. Kaya hindi tayo pwedeng magpatalo. Exactly, sabat pa ni David. Na kung noong una ay may awa pa kay Vina at hindi sumasang-ayon sa plano ng kanyang mga kapatid, ngayon ay nababalot na rin ng galit. Galit na galit sila dahil parehong-pareho nilang alam na hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi nahulog ang loob ng kanilang papa sa hamak na kasambahay.
Hindi ko hahayaan na ang isang janitress ang magiging dahilan para mawalang mamanahin natin. At higit pa, iniisip niyo ba kung anong sasabihin ng mga tao? Vergara Empire? Masisira lang dahil sa isang babae na bigla na lang pumasok sa eksena. Tumango si Veronica at muling nagsalita. Mababa ang boses ngunit puno ng puot. Our mother, Mama Lorna, gave her whole life para sa pamilya natin. Hindi siya nagreklamo kahit alam niyang minsan may kalokohan si Papa noon. Pero kung hayaan natin si Vina, para na rin nating trenaydor ang alaala ni Mama. Natigilan sandali si Richard at tumingin kay Attorney Manuel. Attorney, anong maipapayo mo? Paano natin maipapakita na oportunista lang ang babaeng yon? Nag-ayos ng salamin si Attorney Manuel at huminga ng malalim. Kung tatanungin ninyo ako bilang abogado, ang pinakamainam ay kumpirmahin muna kung may legal basis ba sa kahit ano. Pero sa ngayon, wala. Hindi siya kinikilala. Wala siyang dokumento, wala siyang DNA test. Ang tanging meron siya ay ang kwintas. At iyon ay hindi sapat para patunayang may karapatan siya. Then, let us use that to our advantage. Sabat na Veronica. Gawin natin yung mukhang oportunista. Spread the rumors. Sabihin natin ginagamit niyang pagiging mabait at tahimik para makalapit kay Papa. Kahit janitress lang siya, baka isipin ng tao na gold digger siya. Konting sira lang sa reputasyon niya. Wala na. Umiling si Manuel. Careful. Hindi pwedeng basta paninira lang. Baka bumalik sa inyo ang lahat kung lumabas na inosente siya. Ngumiti si Richard ng mapait. Then, we make it look real. Kailangan may pruweba. Kahit fabricated. Basta believable. Kinabukasan, nagsimula ang mga bulong-bulungan sa ospital. Sa pantry ng mga nurse, may 2 staff na nagkukwentuhan. Sabi nila si Vina raw ginagamit ng si Mr. Rolando. Nakita raw siya minsan na parang kinakausap ang abogado tungkol sa pera. Talaga? Hindi ko akalain yan ha. Ang tahimik pa naman niya. Ganun daw talaga. Yung mga tahimik, sila yung mga delikado. Sa pasilyo may isang ER staff na napailing habang nagdadala ng gurney. Kawawa naman si Sir Rolando. Kinukuha na nga ng sakit. Ginagamit pa siya ng isang oportunista. Unti-unti kumalat ang kwento. Hindi man tuwirang narinig ni Vina, dama niya ang malamig na tingin ng ilang staff. Kung dati binabati siya, ngayon ay iwas tingin. May mga nagbubulungan kapag dumaraan siya. Isang hapon habang nagwawali si Vina sa koridor, may 2 nurse na dumaan at sadyang malakas ang usapan. Grabe no? Ano kayang ginagawa ng janitress na yun sa loob ng private room ni Sir Rolando? Baka naman may special service. Nagkatawanan ng 2 at iniwan siyang namumula ang mukha. Hindi alam kung iiyak pa o tatakbo. Kinagabihan, bumisita sina Richard at Veronica sa silid ni Rolando. Umupo sila sa gilid ng kama. Kunwari nag-aalala, ngunit may ibang layunin. Papa, bungad ni Veronica. Mahina ang tinig ngunit puno ng drama. Gusto lang naming mag-ingat kayo. Hindi lahat ng lumalapit ay may mabuting intensyon. Napatingin si Rolando. Ano na naman ba ito? Sumabat naman si Richard. It's about Vina. Maraming staff ang nagsasabi na ginagamit lang niya kayo. Nakita raw siya na may hawak na envelope. Parang pera. Baka niloloko lang niya kayo. Kumunot naman ang noon ni Rolando. Hindi ako tanga. Alam kong hindi gagawin niya ni Vina. Mas kilala ko siya kesa sa inyong lahat. Papa, giit ni Veronica. Please, naalala niyo ba ang mama? Hindi ba't niloko na tayo noon ni Mildred? Gusto niyo bang maulit yan ngayon? We just want to protect you. Umigting naman ang panga ni Rolando. Hindi niyo ako kailangang protektahan laban sa kanya. Ang dapat ninyong bantayan ay ang sarili ninyong mga puso na puno ng kasakiman. Nanigas ang 2, hindi makasagot.
Ngunit hindi pa doon natapos. Sa tulong ng ilang kakontsaba, sinimulan nilang i-frame si Vina. Isang gabi habang naglilinis siya ng mga gamit sa utility room, may nurse na lumapit. Vina, pwede mong pakitulong dalhin tong mga gamot sa storage? Wala kasi akong kasama. Agad naman siyang pumayag. Dala ng natural niyang kabaitan, ngunit hindi niya alam ay may CCTV camera doon. At may plano palang ikalat na siya ay nagnanakaw ng gamot. Habang nakayuko siya at maingat na inaayos ang kahon, biglang pumasok si Veronica kasama si Richard. Aha! Malakas na sigaw ni Veronica. Caught in the act. Nalaki ang mata ni Vina. Po? Hindi po akin to, pinatulong lang ako. Liar! Sigaw pa ni Richard. Alam naming matagal ka nang may balak. Ginagamit mo lang si Papa para makalapit dito at magnakaw. Oportunista ka. Napaiyak si Vina. Nanginginig ang kamay. Hindi po totoo yan. Wala po akong ginagawang masama. Tumakbo ang guard at ilang staff at agad na kumalat ang eksena. Ang balitang nahuling magnanakaw si Vina ay parang apoy na sumabog sa ospital. Kinabukasan, pinatawag si Vina ng administration. Nakatayo siya sa harap ng mesa ng direktor. Kasama sina Richard at Veronica na abot tenga naman ng ngiti. Miss Vina, malamig na sabi ng direktor. Nakakalungkot. Ngunit dahil sa insidente kagabi, kailangan naming i-review ang employment mo. Kung totoo ang bintang, maaari kang masibak. Lumuha si Vina. Hindi po totoo iyon. Pinakausapan lang ako ng nurse na magbuhat. Hindi po akin ang mga yon. Ngunit bago pa siya masagot ng direktor, bumukas ang pinto. Nandoon si Rolando, nakasandal sa tungkod, ngunit matalim ang mga mata. Walang sino man ang pwedeng magparatang sa kanya ng ganyan. Mariing sabi ni Rolando. Si Vina ay inosente. Ako mismo ang makakapagpapatunay. Hindi niya ako kailanman ginamit. Hindi siya magnanakaw. At higit sa lahat, hindi siya oportunista. Tumahimik ang buong opisina. Ang boses ni Rolando, bagaman mahina ay parang kulog na nagpatigil sa lahat. Kung may dapat kayong siraan, dagdag niya, ay yung mga anak kong walang ginawa, kundi siraan ng taong nag-alaga sa akin nang may tunay na malasakit. Nagkatinginan ng mga opisyal ng ospital. Walang makasagot. Si Veronica at Richard ay parang napahiya, ngunit pinilit ang tikas ng kanilang muka. Si Vina naman ay nakatungo, nanginginig pa rin. Ngunit sa unang pagkakataon, nakaramdam ng lakas. Sa likod ng kanyang mga luha, may ngiti na sumilip. Dahil kahit gaano pa siyang siniraan, may isang taong naniniwala sa kanya. At iyon ay si Rolando. Tahimik ang gabi sa ospital. Tanging tunog ng mga makina at banayad na tunog ng aircon ang maririnig. Sa labas ng bintana, naglalaban ang dilim ng kalangitan at maliliit na ilaw mula sa syudad. Sa loob ng silid ni Rolando, nakahiga siya sa kama ngunit hindi mapakali. Kanina pa siyang nag-iisip, balisa.